sa lahat, kami ang unang pangkat na unang magpapakitang toro. Ako si Wiljon B. Cariaga. Ako naman, si Binibining Liza May Abranica Banyel. At ako, si Francine Nicole Vidal. At ako naman, si Ginoong J.R. Kaliwa Adicon. At ako naman, si Binibining Lea Jane D. Dagunan. Ako si Binibining Michelin Akar. At hindi naman ako magpapahuli. Ako, si Binibining Chani C. Catubis. Magandang umaga, mga mag-aaral. Magandang umaga po, Ginoong Dicon. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin ng pagmumunahan ni Paloma. Amen. Ngayon, sabay-sabay nating gawin ang ating pangkasiglan. Maraming salamat. Bago maupo ang lahat, ay pakiayos muna ng mga hanay ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ng mga basura na nasa paligid. Tapos na ba? Opo. Maupo na ang lahat. Salamat po. Sekretarya, pag-isulat ng lumiban sa araw na ito. Ayan, pero bago tayo magsimula, ay mayroon kayo mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Lahat ng mga gwapa at gwapo, pakibasa. Mga alituntunin. Itaas ang kanang kamay kapag sasagot. Bawal lumabas sa oras ng klase. Huwag gumamit ng cellphone. Umupo ng maayos. Makinig sa guro. Bawal mag-ingay. Naintindihan lang ba? Opo. Dapat ninyong tandaan ang mga alituntunin dahil pagkatapos ng ating klase ay mayroon kayong matatanggap na mga gantimpala. Ano ang tinalakay natin nung nakaraan? May ideya ka ba sa Biblia? Ang tinalakay po natin noong nakarang araw ay ang tungkol po sa pandiwa. Pandiwa, tama ba ito, Panomar? Euro, maaaring bang ulitin ang sinabi ni Soldevilla? Ang pinalakay po natin ay tungkol sa pandiwa. Maraming salamat. Sa puntong ito ay magkakaroon tayo na isang gawain. At ito ay tinatawag na larawan o hulaan mo. Tingnan ng maigi ang mga larawan at ang gulong-gulong letra. Biray, may ideya ka ba kung ano sa tingin mo ang ipinapakita ng mga larawan? Opo, sa tingin ko po ito ay dula. Pumunta ka dito sa harapan at hilahin mo ang gulong-gulong letra. Tama ba ang kanyang sinabi? Opo. Tama po. Tama po. Napakahusay. Ayan. Ang ating paksa sa umagang ito ay tungkol sa hilahin mo nga binibining Euro, ang ating mahiwagang camera. Pakitulungan si Bunga. Ayan. At basahin ang sabay-sabay ang ating mga layunin. Pagbilang ko ng 3, simulan. 1, 2, 3, simulan. Nalalaman ang kahulugan at kahalagahan ng bawat elemento ng dula. Naipapamalas ang kasanayan sa pagbubuo ng isang maikling eksena gamit ang mga pangunahing elemento ng dula. Napakalagahan ang kahalagahan at ugnayan ng mga elemento ng dula sa pagbuo ng isang makabuluhang pagtatanghal. Ayan. Naunawaan lang ba ang mga layunin? Opo. Maraming salamat. Ngayon, sino sa inyo ang may ideya kung ano nga ba ang tula? Si Bunga.
Para po sa akin, ma'am, ang dula, ito ay ginagamit na hindi lamang mga estudyante kundi lahat tayo ay ginagamit natin ang dula sa pamamagitan ng pagtatanghal, pagpapakita ng mga bawat kakayanan ng isang tao na itanghal ang isang gawain, katulad lamang ng mga estudyante na mayroong ipinapagawa ang kanilang mga guro na kailangan itanghal sa entablado. Napakahusay. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng halimbawa ng dula? Soldibilia. Halimbawa po ng dula ay yung Durante at Laura po. Mahusay. Dagdagan mo, Sorosa. Yung dula po ni na Romeo at Juliet. Napakahusay. Ngayon, Palomar, buksan mo ang ating telebisyon at ating alamin kung ano nga ba ang dula. Maaari mo bang ikutin ang ating Maraming salamat. Ngayon, sino sa inyo ang naka-experience na dito kung ng dula? Wala. Ngayon, kung gagawa kayo ng isang dula o pagtatanghal sa entablado, sino naman ang gusto niyo gawing tauhan? Magulang. Basahin ng sabay-sabay ang dula. Ito ay isang uri ng panitikan na isinasadula o itinatanghal sa entablado. Naintindihan lang ba? Naintindihan lang. Mahusay. Ngayon, sino sa inyo ang may ideya kung ano yung pinakaunang elemento ng dula? Sige nga, Hiray. Ito po ay ang tauhan. Tignan nga natin kung tama ba ito. Maaari mo bang ikutin ng ating telebisyon, Binibining ni Rom? Tama ang kasagutan ni Binibining Hiray. Ito ay ang tauhan. Pag-ibasa lahat ng sabay-sabay. Ang tauhan ay ang mga karakter na nagbibigay buhay sa kwento. Ano yan? Magbigay ka nga ng ideya, Ginoong Palomar. Ang tauhan ay ang siyang gumaganap sa mga dula, tulad lamang ng dula na ibong adarna. Ang tauhan doon ay merong tatlong mga kapatid, isang hari at meron pang mga kawal at yung ipon. Magaling. Dagdagan ang ideya ni Ginoong Palomar. Binibining Soldivilla. Ang tauhan po, sila po yung mga karakter o gumaganap sa isang dula. Sila yung nagbibigay buhay kung paano nila bibigyang buhay yung mga karakter sa isang dula o ng isang kwento. Napakagaling. Maaari mo. Ayan. Maaari mo bang dagdagan? Rosa. Sa isang dula, meron ding mga iba't ibang uri ng tauhan tulad ng bida, yung kontrabida at yung mga supporting characters at iba pa. Ayan. Napakagandang na inyong mga sagot. Ano pa ba sa tingin ninyo ang mga elemento ng dula? Palomar? Sa tingin ko ay ang nagpuan. Tama. Ito ay tagpuan. Maaari mo ba bilangin ang telebisyon o paikutin? Maraming salamat, Palomar. Basahin mo ito, Biray. Tagpuan. Ito naman ay tumutukoy sa lugar at panahon ng kwento. Magbigay ka ng ideya, Yorong. Ibang halimbawa po dito ay kung saan naganap po yung isang kwento, halimbawa sa bahay o sa
gubat. Maraming salamat. Dagdagan mo pa si Bunga. Para po sa akin ang tagpuan, ito yung doon nagaganap ang mga bawat kilos ng mga tauhan na mayroon siyang tinatawag natin sa English na exciting part at iba't ibang mga karakter na dapat nilang iganap sa isang lugar. Maraming salamat. Ayan! Dahil alam na ninyo ang dalawang elemento, ano kaya ang kasunod? Euro. Tingin ko po, ito yung pagkuhan, ito po yung mga banghay o pagkakasunod ng Tama ba, Soldevilla? tama po siguro, pero maaari po din pong dialogo. Para malaman natin kung tama ba o hindi, maaari ba hilahin mo ang telebisyon? Sino ang nakatama sa kanilang dalawa? Si Marisa. Sige, mamaya magkakaroon ka ng gantimpala. Basahin mo, Sorosa. Dialogo. Ito ay mga salitang binibigkas ng tauhan para ipahayag ang damdamin. Magbigay ng ideya, Viray. Para po sa akin, ito yung mga lingwahe na kung saan ating sinasabi o binibigkas para maipakita natin kung ano ang ating mga saloobin o damdamin. Pakiulit nga na ang sagot ni Binibiray Palomar. Ang dialogo ay magsasalita ng lahat ng salubin o damdamin. Magaling. Kayong dalawa ay magkakaroon kayo ng gantimpala pagkatapos ng klase. Ayan. Hulaan nyo nga kung ano ang kasunod na elemento ng hula. Biray, alam mo ba kung ano ang kasunod na elemento ng hula? Bangkay or tema? Pili ka lang ng isa, banghay o tema? Bangkay. Ikaw, Tema. ikaw naman, Charity. Ano sa tingin mo ang kasunod nito? Kasukdulan? Ikaw, Yurong. Siguro po, Banghay, tema, kasukdulan at tema din. Tingnan niya natin kung ang mga sagot nila ay tama ba o nakabilang ba sa loob ng ating telebisyon. So, Rosa, maaari mo bang ikutin? Tulungan mo nga, Yurong. Okay lang. Huwag mo na tulungan. Ayan, Banghay. Sino nga ang nakatama ng hula? kami dito. Si Joyce. Dahil dyan ay mayroon kang gantimpala pagkatapos ng klase. Basahin. Lahat ng nakahikaw ay basahin. Ang banghay ay may sasabi ng pangyayari simula, gitna, at wakas. At wakas. Magbigay ng idea sa bibila na ikaw ay Tapos sa ng bagay, ito po yung pagkakasunod-sunod o daloy ng mga pangyayari sa isang gula o kwento. sige. Palomar, ulitin mo nga sinabi ni Soldevilla. Ang banghay ang pagkasunod-sunod at daloy ng kulito. Sige, magbigay ng isang real-life experience, Yuro. Okay, Tungkol sa banghay. pag sinabi namin banghay, ang mga real-life experience ko dito ay halimbawa, kung nanonood ka ng dula o mismo sa isang pangyayari, talagang may pagkakasunod ito ng mga pangyayari. Hindi maaaring ito yung pinalabasan kung walang naunang pangyayari. Ulitin mo nga, Viray. Ang sinabi po ni Euro, kinakailangan po na ito ay may pagsusunod sa pangyayari. Ulitin nga lahat kung ano ang sinagot ni Yurong kanina. Dahil kulang ang kasagutan ni Viray. Wala? Ulitin mo nga, Yurong. Para marinig nila. Ang banghay, ang banghay ay kinakailangan mayroong naunang pangyayari upang mayroon ding
kasunod na mga resulta. Ulitin nga lahat. Ang Banghay banghay ay may kinakailangan ng walang pagbiray upang may kasunod na resulta sa pangyayari. Tama. Tunay nga kayo ay nakinig. Yan, para naman sa susunod na elemento, ano kaya ito? Loreme, hulaan mo nga. Sa palagay ko po, ang susunod sa banghay ay ang tema. Ikaw, Joyce, anong hula mo? Tema rin. Tema rin kayo. Tema. Ayan. Tingnan natin kung tama ba ang inyong hula. Paikutin mo nga, Nyarin. Ayan, tama ba ang inyong mga hula? Tama. Nakakahusay. Ngayon, nais kong basahin ito na hanay sa aking kaliwa. Ang pangunahing idea o Ang aral na nais iparating ng dula. Ipaliwanag mo si Bunga. Ang tema, ito yung ideya ng isang quick-course ng isang dula na kung saan nais iparating ng mga nagpapakita o nagtatanghal ng isang dula. Ayan, maraming salamat. Mahusay, wait. Gusto ko ng mas mahusay o napakahusay na sagot. Yorong, makapagbibigay ka ba? Okay, so, ang tema, ay ito yung pangunahing ideya o aral na nais iparating sa dula. Ibig sabihin po, sa isang dula ay mayroon itong kwento na kung saan ang kwento ay ang magbibigay aral sa mga nanonood o sa mga taong nakakita, at ang mga aral na ito ay maaari ring maging basihan nila o i-apply sa pamumuhay araw-araw. Yan, tunay nga napakahusay na iyong sagot. Mali mo ba itong ulitin, Sir Biblia? Ayan po sa sinabi ni Ninya Lilayan tema, ito yung pangunahing ideya na kung saan sa isang dula o sa isang kwento ay may yung mga nanonood ay may mga aral sila makukuha na pwede nilang isabuhay o i-apply sa kanilang mga sarili. Ayan, maraming salamat. Tunay nga ikay makilikay, Yoro. Biray, maaari ka bang makapagbigay ng halimbawa ng tema? Halimbawa po ng tema ay ang comedy, pag-ibig, mga malulungkot na pangyayari at Ayan, maraming salamat. Lahat ng nakasagot ay magkakaroon ng gantimpala pagkatapos ng ating klase. Ayan! Dahil alam niya ang 5 elemento ng dula, ano naman kaya ang pang-anim? May hula ka ba, Sudibilia? Wala ko po ay direction po ata. Ayan, maaari. Paluman. May ideya ka ba? Ano ang pang-anim? Ang pang-anim ay ang kasoktulan. Ayan, tignan natin. Viray, maaari ba natin ikutin ang television? Ayan! Tama si Soldevilla. Ang pang-anim na elemento ng dula ay direksyon. Basahin mo nga si Bunga. Ito ang gabay sa kilos, tono at emosyon ng tauhan. Ipaliwanag sa Rosa kung ano ang direksyon. Sa isang dula dapat may direksyon sa may direksyon upang nang sa gayon yung istorya, yung kwento ay may pagkakasunod, may talagang mayroong pong patulungan. Ayan, tumpak. Ano bang dagdagan, Yuro? Okay, so pag sinabi po natin direction, ito po talaga yung isa sa mga nagbibigay buhay ng mga tauhan sapagkat dito po yung mga iba't ibang emosyon o kilos o tono ng tauhan sa kanyang pagganap sa dula. Ayan, tumpak na tumpak ang inyong mga kasagutan. At huwag mag-alala sapagkat magkakaroon kayo ng katimpala pagkatapos ng aking klase. Ngayon, sa palagay ninyo, ano kaya ang panghuling bahagi ng o elemento ng ating dula? May ideya ba kayo?
Soldevilla? Sa tingin ko po ang panghuling elemento ng dula ay wakas po. Maaari. Euro? Ito po yung Sorosa? Yorong, maaari mo bang ikutin ang ating telebisyon upang malaman kung ano nga ba ang huling elemento ng dula? Maraming salamat. Ngayon, basahin ang sabay-sabay. musika at tunog. Ito ay nagdaragdag ng emosyon at atmosfera. Paliwanag, Talumar. Ang musika at tunog ay napaka-importante sa mga dula dahil ito ang nagbibigay ng parang binubuhay nito ang dula sa pamamagitan ng mga musika at tunog. Dahil kapag wala namang tunog ay wala namang ganang manood o makinig ang mga gustong bumasa o gustong makinig sa mga kwento. Ngayon, Soldevilla, kung gagawa ka ng isang dula, ano ang gusto mong maging tema ng iyong dula? Kung gagawa po nga ng isang dula, ang gagawin ko pong tema para sa aking gagawing dula ay tungkol po sa pamilya. Pamahalaan. Maraming salamat. Ngayon, Viray, si Soldevilla gusto niya ang tema ng kanyang dula ay tungkol sa pamilya. Ngayon, kung ikaw ang direktor ng dula, ano naman ang musika o tunog na ibabagay mo or ibibigay mo sa tema ng dula ni Soldevilla? Para po sa akin ay tungkol sa, ang music ay tungkol sa, Bakit? kasi po, tungkol sa pamilya yung sinagot niya at naisipan ko ang music ay tungkol sa pagmamahal dahil alam ko kung gaano niya kamahal ang kanyang mama at papa na kung saan sa kabila ng mga paghihirap ay nalulutas ang mga problema kasama ang pamilya. Napakahusay. Tunay nga namang ang pamilya ay pag-ibig. Yorong, may idadagdag ka pa ba? Isa po sa musika na maaaring maging tema sa isang o tunog ng isang dula ay yung kung kanta ni Diana Ross na If We Hold On Together. Maaari mo bang kantahin sa amin? Kahit chorus lamang ng kanta. Sige. If we hold on together, I know our dreams will never die. Napakahusay. Mahalin, Yorong. Ngayon, at dahil dyan, palakpakan natin si Yorong ng 3 palakpak. 1, 2, 3, simulan. Napakahusay. Yan, may mga katanungan pa ba patungkol sa mga elemento ng dula? Wala na. Dahil wala na, magkakaroon tayo ng dula card challenge. Magbilang hanggang 3. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. At mag-ibasa lahat ng kanito at ng pamantayan. Pumili lamang ng tag-iisang card. Ang oras ay nagsisimula na. Tapos na ang oras. Unang pangkat, magtanghal sa harap. Napakadali, unang pangkat. Ngayon, sa pangalawang pangkat na naman tayo. Napakahusay ng pangalawang pangkat. Sa pangatlong pangkat naman. Napakahusay. Ayan, gusto niyo bang malaman kung ilan yung score na nakuha ninyong lahat? Opo. Kayo ay nakakuha ng perpektong puntos. At dahil dyan, mayroon kayong mga tropelyong matatanggap.
dahil wala na kayong katanungan, pumunta na tayo sa susunod na gawain. At basahin ninyo ang panuto ng sabay-sabay. Tingnan ang ticket na may numero na nasa inyo. Dahil yan ang magsisilbing numero ninyo na nakalagay dito sa ruleta. Ang numero na mapipili mula rito ang siyang sasagot sa katanungang nakatago sa isang maskara. Pipili siya ng isang maskara at babasahin ang katanungang nakapaloob dito. Kapag nasagot niya ito ng tama, makakatanggap siya ng gantimpala at siya rin ang magpapaliko ng ruleta para sa susunod na sasagot. Ngayon, simulan na natin ang pag-ikot ng ruleta. Ang unang sagot ay number 11. Pumunta sa harapan ang number 11, si Beray. May apat tayong mga katanungan. Pumili ka lang ng isa at sagutan pagkatapos. Basahin ng malakas at sagutan pagkatapos. Ano ang kahalagahan ng mga elemento ng dula sa kabuuang kwento? Ang aking sagot ay, ang kahalagahan ng elemento ng dula sa kabuuang kwento ay ito ang magsisilbing guide natin o ito magsisilbing step by step natin upang makabuo tayo ng napaka-makabuluhang dula or isang kwento. Palampakan ninyo si Soldevilla. At bago ka umupo, paikutin mo muna ang ruleta na siyang susunod na magsagot sa mga katanungan. Number 1. Ang number 1 na tickets ay si Palomar. Pumunta ka sa harapan Palomar at pumili sa mga katanungan. Ang katanungan. Sa iyong pananaw, paano nagkakaugnay ang iba't ibang elemento upang maging matagumpay ang isang dula? Para sa akin, nagkakaugnay ang mga bawat elemento sapagkat kulang kung wala ang halimbawa, kung wala ang tema, kulang ang kwento, kulang ang dula. Kaya dapat buo ang mga elemento upang ang dula ay matapos ito ng gusto at tama. Magaling, palakpakan si Palomar. At bago ka mo Palomar, maaari mo bang paikutin ang ruleta para sa susunod na sumagot ng mga katanungan. Ang susunod na magsagot ay number 12. Soldevilla, pumunta ka sa harapan. At may naiwang dalawang katanungan, pumili ka lang ng isa. Tapos katanungan, paano mo mapapansin ang kahalagahan ng mga elemento ng dula sa isang eksena o tagpo? Mapapansin ko ang kahalagahan ng mga elemento ng dula sa isang eksena o tagpo. Halimbawa na lamang kung may napapanood akong mga eksena at makikita ko ang mga elemento ng dula na katulad na lamang ng mga tauhan, tagpuan, tema, direksyon at yung musika at tunog. Sa pamamagitan nito ay mapapansin mo talaga na mahalaga ang mga elemento ng dula sa isang dula para maisagawa ng mahusay at successful yung isang dula. Napakagaling, palakpakan si Soldevilla. At huwag kalimutan, paikutin ang ruleta. Ang huling magsagot ng katanungan ay number 1. Pupunta ang number 1, si Yorom. At basahin ang huling katanungan. Ang huling katanungan, bakit mahalagang bigyang pansin ang lahat ng elemento sa paghahanda at pagtatanghal ng dula? So, kinakailangan po natin na bigyang pansin ang lahat ng elemento sa paghahanda
at pagtatanghal ng dula sapagkat ito po yung magbibigay buhay. Hindi maaaring isang elemento lamang dahil kapag isang elemento, hindi ito kumpleto at hindi maipaparating sa madla o sa mga nanonood ang makabuluhan na aral na maaaring matutunan sa mga nanonood. Napakagaling, palakpakan si Yoro. At huwag kalimutan, i-claim ang iyong mga gantimpala pagkatapos ng ating klase. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po. Basahin ang panuto. Kapuhin ang tamang sagot sa bawat tanong. Isulat ang titik ng sagot sa isang kaapat na papel. Mayroon kayong 5 minuto para tapusin ito. Ang oras ay nagsisimula. Tapos na ang oras, ipasa ang inyong papel sa harap at ako na ang magwawas ko. Maraming salamat. Wala na ba mga katanungan? Wala na po. Si Bunga. Wala. Ikaw, Yuro. Wala na. Wala na. Wala na po. Kung gayon, dahil kayo ay wala ng mga katanungan, ay may ipapamana ko sa iyo ang karami. So, Rosa, maaari mo nga itong i-down? Saan pala? Ayan. At basahin ng sabay-sabay. Gumawa kayo ng Basahin ng sabay-sabay. Gumawa kayo ng isang mahiking tula na tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto at isaalang-alang ang lahat ng 7 elemento. Ihanda ninyo ang tula upang maipresenta sa susunod na pagkikita. Naintindihan mo ba? Opo. Nakuha lang ba? Opo. Ano nga ulit ang aralin? Gumawa kayo ng tula. Hanggang 3 hanggang 5 minuto. At kuwan sa Presenta sa sunod na pagkikita. Ayan. At ang pamantayan ay isesend ko lang sa GC. Maraming salamat at paalam mga mag-aaral. Paalam na po mga